Mapagkakatiwalaan ang aral na ito, kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapakipakinabang sa mga tao. Si Lena ay kilala sa kanilang komunidad bilang tahimik at mahinahong babae. Bagamat hindi siya laging napapansin ng marami, makikita ang kanyang pananampalataya sa mga simpleng gawa ng kabutihan. Tumutulong sa kapitbahay na may sakit, naglalaan ng oras sa mga bata sa simbahan, at pinapahalagahan ang bawat pagkakataong maglingkod para sa iba. Ito ay tila maliit na bagay, pero para kay Lena, ito ay natural. Isang tugon sa biyayang natanggap niya kay Kristo. Ito ang sinasabi ni Pablo kay Tito, ang mabubuting gawa ay bunga ng tunay na pananampalataya. Hindi natin ginagawa ito para sa kaligtasan natin o upang patunayan na karapat-dapat tayo. Ginagawa natin ito bilang tugon sa kaligtasan at pagmamahal na ibinigay sa atin. Ang pananampalataya na hindi nagbubunga ng kabutihan ay parang punong walang bunga. Lahat ng nakikita ay pawang sarili, hindi ang Diyos. Ang mabubuting gawa ay hindi sukatan ng ating halaga sa harap ng Diyos, kundi paraan ng Diyos upang ipakita ang kanyang liwanag sa mundo. Sa pamamagitan nito, napapalapit tayo sa ating kapwa at nailalantad ang kabutihan ng Diyos sa praktikal at konkretong paraan. Ang hamon sa atin. Paano mo na ipapakita ang iyong pananampalataya sa araw-araw? Sa maliit man o malaking paraan. Ang bawat mabuting gawa ay tanda na ang iyong buhay ay nabago ng biyaya ni Kristo. Panginoon, salamat po sa biyaya ng kaligtasan kay Kristo. Turuan mo po akong mamuhay ng may pananampalataya na nagbubunga sa kabutihan. Bigyan mo po ako ng pusong handang maglingkod at magpakita ng iyong liwanag sa bawat tao sa aking paligid, hindi para sa papuri ng tao, kundi bilang tugon sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.